Nagbigay kay Paul ng beef from Tagaytay. At dahil mostly buto-buto to at may bone marrow, na isipan ko magbulalo. Tapos yung malamang part is gagawin ko siyang beef steak. Thank you po pala sa nagbigay. So pakukuluan lang natin yung beef natin. Naglagay lang ako ng sibuyas, asin at paminta at nilagyan ko na ng tubig para pakuluin. Ang oras ko din siyang pakukuluan para talagang lumambot at siya. Habang pinapalambot natin yan, i-ready ko naman yung pang beef steak natin. Ito nga yung mga laman na part ng beef. So hiniwa ko lang siya ng maninipis at maliliit. Tapos imamarinate lang natin yan overnight kasi uulamin naman namin yan the next day. Pagkahiwa, isuhugasan lang natin yan maigi, then i-ready na natin yung pang-marinate. Gagawin ko na lang ng separate video yung pang beef steak. At isa nga sa ingredients ng pang-marinate is itong calamansi. So meron kaming puno ng calamansi kaya hindi na kami gumagastos para dyan. Nag-harvest na nga din ako ng marami tapos ginujuice ko na yung bawat calamansi. Mas matagal kasi yung buhay ng calamansi kapag naka-juice na siya tapos ilalagay nyo na lang sa ref. Going back sa ating bulalo na 2 hours ko na atang pinapalambot pero parang ang tigas pa din. Siguro ang mahal nito sa mga resto, ubos gas pala talaga. Pag napapakulo pala kayo ng beef, tatanggalin nyo yung mga oil para hindi siya nagsisebo. Sasandukin nyo lang yung mga lumulutang na oil dyan sa gilid. And surprisingly, alam nyo ba yung nilagay ko sa ref na leftover namin, hindi siya masyadong nagsebo. Yung core naman is hiniwalay ko ng luto dahil yung iba is kakainin lang namin. Finally, after ilang hours ng pagpapakulo at pagtansya ng lasa, medyo malambot na siya kaya nilagay ko na yung corn and yung cabbage. Sa pampalasa, beef cubes, patis, paminta, asin lang naman yung nilalagay ko. Sa sobrang tagal kasi nainip na ako mag-video, guys. Kaya okay na to. Babush!